Unang paglalagay ng abono mga ka-agri mga ka-farmers sa ating punlang pechay, try natin kung effective ba yung tanim pechay natin sa rice field. Dahil nga experimental to mga ka-agri, walang assurance kung maganda ba yung tubo or malulugi pa tayo dito sa ating punlang pechay, tanim pechay mga ka-agri. Hello, good morning mga ka-agri. For today's vlog, for today's video is mag-apply tayo ng fertilizer sa tanim pechay, which is sabong pechay na nakaraang vlog natin. So ang gagamitin natin na fertilizer is 4600, which is urea mga ka-agri. Dahil sumibol na yung mga buto and then meron na siyang kunting dahon, so kinakailangan natin ng nitrogenous fertilizer. So tara mga ka-agri. Ka-agri, so papunta tayo sa Basakan, Palayan. So kasi nga ito yung ginawa nating direct sa ating punlang pechay mga ka-agri. Kasi nga experimental to, wala tayong assurance nga na worth it or successful yung ating pagpipechay ngayon kasi maraming tubig at maputik yung lupa ng ating punlang pechay mga ka-agri. So ito yung punla natin mga ka-agri. Nakikita nyo mga ka-agri, meron na siyang ayun o, tumubo na siya. So malaki-laki din to. Kinakailangan din natin ng mag-apply ng abono. Yung ang gagamitin natin na abono ngayon, yun nga, urea. And then rice field pala ito mga ka-agri, hindi pa natrabaho. Medyo matagal na rin na hindi natrabaho. Pero sa ngayon is, ang plano kasi namin is palay. So medyo matagal yung palay. So andito tayo sa cash crop na pechay, tanim pechay. Yung try natin kung effective ba yung direct seeding na pamamaraan dito sa rice field area mga ka-agri. So umpisa na natin mag-abono. So tingnan natin mga ka-agri, dahil yung abono na namin na try siguro mga kasya na siguro to 10 kilo. Dahil hindi naman natin taramihan ng paglalagay ng abono dahil medyo bata pa naman yung mga punlang pechay, tanim pechay. So tansa-tansahan na lang natin. Ito na nga mga ka-agri, is nagsabong fertilizer na tayo. So ang gamit natin na fertilizer is 4600, which is urea mga ka-agri. Kasi nga is pang green ng mga punlang pechay or pang pabilis ang pagtubo ng pechay. Kasi nga is mataas yung nitrogen ng abono na to mga ka-agri. So kinakailangan nating mag-apply ng urea para nga sa ganun is mabilis lumaki yung punlang pechay natin at green na green. Dahil nga is experimental to, kasi nga hindi pa tayo nakapag-try ng direct seeding sa rice field. So wala tayo talagang kasiguraduhan kung mag-work ba tong ginawa natin na experiment or magaganda ba to yung tubo ng ating punlang pechay kahit nilagyan na natin ng unang abono sa ating direct seeding na pechay sa palayan. Kasi nga is baka tumigas yung lupa kasi nga is basa, and then parang clay din yung particles na lupa na to mga ka-agri. Kasi nga hindi na to na cultivate, medyo matagal-tagal na rin hindi na cultivate.
So, talagang mataba yung lupa. Kaso lang, medyo sticky siya kasi rice field mga ka-agri. Yun yung problema natin kapag hindi makapenetrate yung roots ng pechay. So, mag-stagnant talaga yung growth ng pechay. Kaya, tingnan natin sa susunod natin na vlog or sa susunod natin na update kung maganda ba yung resulta or failure sa ating experiment. Pero kahit ganun mga ka-agri is nag-take a risk ako, nag-take a risk kami para lang for goods na sana magbaka sakali na gaganda at magwo-work yung punlang pechay or tanim pechay dito sa rice field na medyo maputik pa siya mga ka-agri. Pero pag maganda sana to, rice field, then pulverized na pagka-rotivate or pagka-araro, so for sure, maganda talaga siya. Kasi mas maganda yung penetration ng roots sa pechay. Kasi ang gusto ng pechay is yung medyo buhaghag or buhaghag na lupa. Pero dito ngayon is alam naman natin na pag sa palayan or sa rice field is sticky talaga. So, antabayan na lang natin sa susunod na update kung maganda ba yung tubo or hindi maganda mga ka-agri. So, ito ngayon is continue pa rin tayo sa pag-aabono. And then, sa pag-broadcast pala ng abono mga ka-agri, medyo hindi natin kinapalan. Dahil nga is bata pa yung pulang pechay natin. So, hindi pa pwede siyang maramihan ng abono. Kasi nga, para dahan-dahan and then repeat na naman tayo ulit. Pag medyo malalaki na siya mga ka-agri, gagamit na tayo ng 14-14 which is complete fertilizer mga ka-agri. So, dito is yung lupa naman dito mga ka-agri is hindi naman talagang use or pabalik-balik na yung pagtanim kasi nga medyo matagal din to na hindi na cultivate ng may-ari. So, ang may-ari pala dito is yung pamilya ng asawa ko. So, kinultivate na natin. Tingnan natin kung maganda ba yung resulta ng punlang pechay kasi first time kasi tayo nakapag trabaho ng palayan na ating i-direct seeding sa punlang pechay natin mga ka-agri.